Kan nga ni court na maghain ng motion para makapagpiyansa nga itong si Lilet. Subalit mahigpit na tinututulan ito ni Attorney Renan Alon. Hindi siya sasangayon dahil kapag hinayaan umano nila ay muklog bahang napakadelikado ng gagawin sapagkat hindi basta-basta ang kaso na kinakaharap nga nitong si Lilet. Ipinaglaban pa nga ni court ito na kung bakit hindi hahayaan si Lilet na makalaya. Gayong hindi pa naman siya talagang napatunayan na may sala talaga siya. Idedepend pa naman niya ang kanyang sarili sa korte. Ngunit ang naging final decision nga ng naturang judge ay walang iba kundi after 30 days na pag-aaralan ang naturang motion na hinain nga nitong si court. Ngunit sa loob ng 30 days ay manatili umano itong si Lilet sa naturang kulungan. Labas ng paglabas ng naturang hukuman ay dito nga ay sinasalubong nga itong si Lilet ng mga press at dito ay tinatanong siya kung ano ba ang kanyang magiging matibay na dahilan at ebidensya upang magpapatunay dahil talagang ididiin nga nitong si Lilet na wala talaga siyang kasalanan. Ngunit nagpamanhin lamang itong si Lilet dahil hindi umano niya kahit na isabi ko kung ano talaga ang kanilang ebidensya. Antayin na lang umano sa korte, doon na lang umano malalaman. Agad namang dumating itong si Era kung saan galit na galit at sinabihan pa siya na talaga bang merong ebidensya or talagang nagdi-deny o nagsisinungaling lamang siya dahil wala naman siyang maipapakita na magpapatunay ang magtuturo sa kanya na wala talaga siyang kasalanan. Lilet na noon pa man ay ginudge na siya ng kanyang half-sister na ito nga ang si Era kung kahit sinabihan niya ito natigilan na lamang ang kanyang mga sinasabi at hayaan na lamang na korte ang magdesisyon dahil malalaman din naman ng lahat na talagang nasasabi siya ng totoo na wala siyang ginawang masama sa kanyang tunay na ina at lilitaw din ang may sala kung saan hanggang ngayon ay paggalagala pa rin dahil iba nga ang pinaparusahan. Ang banda, ito namang si Marites ay sinubukan ngayon sabihin ang totoo kay Constantino. Subalit minalas-malas naman siya dahil bigla namang dumating itong si Lorena kung kaya't hindi natuloy ang kanyang sinasabi. Nag-alibay na lamang siya na gusto niyang humingi ng cash advance sa kanyang sahod. Ngunit ang totoo ay nakonsensya na talaga siya at gustong-gusto na niyang sabihin kay Cons ang totoo na talagang may kinalaman ang kanyang anak na si Ino. Samantala, hindi naman mapakali itong si Ino. Lalo-lalo na't nakita nga niya sa news kung saan lumalabas nga dito na talagang dinidiin at sinasabi talaga ni Lilet na wala siyang kasalanan at darating daw talaga ang oras na ang kriminal na paggalagala ay mahuhuli din kalaunan. Naman itong si Ino ay tela takot na takot dahil pakiramdam niya kahit anong gawin niya ay tela hinahunting siya nitong si Meridate at nakokonsensya siya. Natatakot din siya na baka nga itong si Lilet ay nakahanap na nga ng ebidensya na magpapatunay na hindi siya ang gumawa noon at baka may naging witness na nga sila na may nakakita dito kay Ino kung kaya tatakot siya at dito ngayon nagsalita siya dito sa kanyang ina. Kaya naman papayuhan siya ngayon ng kanyang inang si Lorena na ang maigi nilang gawin ay walang iba dahil yun na lang ang natatanging option kundi lisanin nga ang bansa at sa ibang bansa na muna para hindi tuluyang ang katotohanan at maitago nga nila dahil the more nga nandoon sila ay malaki ang posibilidad na anytime ay malalaman din ng lahat. Subalit hahayaan ba ni court na makaalis nga itong si Ino gayong may nakapagsabi na at may witness na nga na nagsalita laban sa kanya kung saan nakita nga itong si Ino na nakaputing damit at ngayong damit na yun ay nakatago pala at si Marites mismo ang nagtabi nito kung kaya't konsensyon siya at gusto din niyang magsalita na ngunit natatakot lamang siya dito kay Lorena at Ino. Babago kaya ang isip nitong si Marites at tuluyan nga kaya siyang magsabi ng totoo o kaya lalapit kaya siya kay court para sabihin ang kanyang mga nalalaman?